Hello Global Family, maraming pong salamat for tuning in sa aming YouTube channel. I believe na ang YouTube channel na ito ay nagsisilbing malaking pagpapala po sa inyong buhay as we continue to share the Word of God sa bawat isa sa atin. Right now, we are going to witness a message which I believe is going to transform your life. Naniniwala po kasi ako na ang salita ng Panginoon is not just informational but transformational. So fasten your seatbelt. Ihanda nyo na po ang inyong mga sarili. Kung kayo po ay may mga notebook, may mga ballpen dyan, i-ready nyo na rin po because I believe that this word is going to change your perspective and the way you see the Lord. So right now, we are going to watch this message and I hope that God is going to bless you. Ready na po kayo to receive the Word of God? Sige nga, taas kamay nga lahat ng handa ng makinig ng salita ng Panginoon. Even sa online, raise hand emoji. Amen? I'm excited as well to share the good news. By the way, ako nga po pala si Pastor Len Prado Lambikit. Isa po ako sa associate pastor ng simbahan na ito. Isa pong karangalan at kinagagala ko po na gamitin ako ng Panginoon para magbahagi ng kanyang salita. Ang pagbabahagi po ng salita ng Panginoon is no joke. Kaya talagang I take this as a privilege and opportunity na ako ay gamitin ng Panginoon. Amen? And let us pray. Lord, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigay mo sa amin para kami makapakinig ng iyong salita. Lord, ang dalangin namin, nasan man kami ngayon, anumang oras ngayon sa aming kinalalagyan, Panginoon, or dito, Panginoon, sa Caloocan, Panginoon, anuman ang estado ng aming buhay ngayon, Panginoon, hayaan mo na mangusap ka sa amin, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon. Hayaan mo i-transform mo ang aming mga buhay. At hayaan mo, Lord God, na mas makilala ka pa namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Romans chapter 12, verse 2. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then, you will learn to know God's will for you, which is good, perfect, and pleasing. Sa ngayon po, hindi tayo magpipreach. Mapapasin niyo po, teaching ang atake natin for the day sapagkat naniniwala ako, tuturuan tayo ng Panginoon ngayon. Magiging teacher ang Panginoon sa atin ngayon. Amen. Alam niyo po, a lot of things in this world are optional. Maraming bagay sa mundong ito, optional. Amen? We have a choice. Meron po tayong sarili-sariling choice at may kanya-kanya po tayong desisyon. You have a freedom to do what you want. Amen? Lalo sa bansa natin, we are free to do what we want. Kung anong gusto mong gawin, you are free to do. Hindi ka ikukulong kung gusto mong magsayaw sa labas ng bahay ninyo. Amen? We are free to do what we want. We are free to do what we prefer to do. We are free to do what is convenient for us to do. Amen? Kung ano man ang komportable sa atin, malaya po natin yan nagagawa. Amen? But as Christians, bilang po mga Kristiyano, to become the person we were meant to be, hindi dapat natin pala na pinagsasawalang bahala na sundin ang plano ng Panginoon para sa ating buhay. Kung ikaw ay Kristiyano, oo, malaya kang gawin ang mga gusto mo. Pero kung Kristiyano ka, it is important that we follow. Sundin daw po natin ang kalooban at plano ng ating Ama sa Langit. And many of us will surely agree, marami pong mag-agree dito, it's difficult to live a life always pleasing to God. Right? It's difficult to live a life na palaging karapat-dapat sa Panginoon. Kasi there are times na hindi karapat-dapat ang ating mga desisyon, hindi nakakatuwa sa Panginoon ang ating mga desisyon o ang ating mga ginagawa, ang ating mga actions. And it's really difficult. Kahit po kami, pastor na, it's really difficult na panindigan ang pagiging Kristiyano. Amen? Nag-agree po ba ang lahat? Mahirap panindigan ang pagiging Kristiyano. Kasi we are imperfect. Right? Nakakagawa po tayo ng pagkakamali, and sometimes, nasisira po natin ang ating mga buhay dahil sa mga maling desisyon na ginagawa natin. Amen? And most of us, wag po kayo mag-alala, kasama rin po ako, no? Tayong lahat, ay madalas na nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi angkop sa kalooban ng Panginoon. Amen? But, kahit nakakagawa tayo ng mistakes, sure ako, lahat tayo bilang mga Kristiyano, we long to live a life pleasing to God. Gusto naman talaga natin na mamuhay na karapat-dapat sa Panginoon. Mamuhay sa kalooban ng Panginoon. Amen? We want to live a life na align sa will ni Lord sa ating mga buhay. Amen? Ang lahat ng Kristiyano ay mag-a-agree na gusto mo lakaran ng pagtawag ng Panginoon sa buhay mo.
Amen. Gusto nating lakaran ng pagtawag ng Panginoon. Ayun po, sabi sa internet, one of the most common question daw ng mga Kristiyano ngayon at ng mga tao ngayon sa mga pastor ay ang tanong na, paano ko po ba malalaman ang will ni Lord sa buhay ko? Natanong niyo rin po ba yan? Natanong niyo rin po ba yan minsan sa buhay na, ano ba talaga ang will ni Lord sa buhay ko? Kasi tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay citizens of heaven, but we are living here on earth. Tama po ba? So, madalas na tanong natin, paano ko nga ba malalaman ang kalooban ng Panginoon sa aking buhay? And some of us, para malaman po natin ang God's will, we are doing the Bible turo-turo thing. Alam niyo po yung Bible turo-turo thing? No, ngayon nyo lang po narinig yun, yung Bible turo-turo thing. So, ang mga Kristiyano daw po, ay ginagawa natin yung Bible turo-turo thing. Alam niyo po yung Bible turo-turo thing? Ganito po yun. So, ang ginagawa daw po ng mga Kristiyano, para malaman natin kung ano ang will ni Lord sa buhay natin. Gagawin natin, if-flip natin yung Bible, tapos, kung ano yung ma-point ng finger mo, yun ang message ni Lord para sa akin. Yun ang sagot ni Lord sa tinatanong ko. Yun ang sigot ni Lord sa panalangin ko. Naranasan niyo po ba yan? Alam ko po, nahihiya kayo magtaas ng kamay, pero lahat tayo ay guilty dyan. Nagawa natin yan minsan sa ating mga buhay. Na sobrang desperation mo na, Lord, ano bang kalooban mo sa buhay ko? Ano bang gusto mong gawin ko sa buhay ko? Minsan, out of desperation, ginagawa natin yung Bible turo-turo thing. Tanong mga katabi mo, ginawa mo ba yung Bible turo-turo thing? Amen? And alam niyo po, may isang tao, may isang storya na gumawa po ng bagay na ito. Ginawa niya po yung Bible turo-turo thing. Tago na lang po natin sa pangalang Totoy. No? Si Totoy, wala naman po sigurong Totoy dito. Nag-iisip nga ako, ano bang pangalan, Lord, na wala dito sa congregation? Si Totoy, gusto niyang malaman yung will ni Lord para sa buhay niya. Gusto niya, Lord, ano bang plano mo sa buhay ko? Lord, ano bang pipiliin ko? Lord, ano bang gagawin ko sa buhay ko? Lord, sino bang pipiliin ko? Yung mahal ko o mahal ako? Nagtatanong ngayon si Oy, baka nagtatanong po kayo ng ganyan, ha? Nagtatanong siya, Lord, ano bang gusto mong gawin sa buhay ko? Ano bang kalooban mo sa buhay ko? So, ginawa ni Totoy, ginawa niya yung Bible turo-turo thing. So, ginawa niya, Lord, kung ano yung makita kong verse dito, kung ano yung ma-point ng finger ko, yun ang message mo sa akin. So, ginawa ni Totoy, finlip niya yung Bible, and then, pagka-point niya ng finger niya, ang word na nabasa niya, yung verse na nabasa niya, sabi doon, Judas went out and hung himself. Nagulat ngayon si Totoy. Nako, sabi niya, Lord naman, gusto mo ako mamatay? Tinatanong ko lang sa'yo kung sinong pipiliin ko, mahal ko o mahal ako. Bakit naman gusto mo naman ako magpakamatay? So sabi niya, hindi, sige, Lord, one more try. Sige, naniniwala ko, Lord, makungusap ka sa akin ngayon eh. So ginawa niya, finlip niya na naman yung Bible niya. Nananalangin siya, Lord, mahal ko o mahal ako, sino ba talaga ang pipiliin ko? Ngayon, pag-point niya ng finger niya, ang word naman na nabasa niya is, go and do likewise. Ay, talagang pinagagawa ng Panginoon, magpakamatay talaga ako. Sabi niya, parang, Lord, nagdududa na ako, kalooban mo ba talaga to? Bible ba talaga itong nababasa ko? Bakit pagpapakamatay yung nababasa ko? So, ginawa, sige, one last time, sabi niya, isang beses na lang, Lord, kung ano talaga yung mabasa ko, yun na talaga yung gagawin ko. So, ginawa niya, finlip niya naman yung Bible niya, and then, pag-point niya dun sa verse, ang sabi sa verse, that which you do it quickly. Alam niyo po, at nagpakamatay si Totoy. The end. Marami pong Kristiyano sa atin ang ganito. We are looking for signs, naghahanap tayo ng paraan kung paano natin malalaman ang will ni Lord sa buhay natin. Minsan, titingin tayo sa clouds, gagawin natin yung Bible turo-turo, no? Ang ending, mamamatay tayo spiritually. Amen? Kasi hindi natin malakaran ang pagtawag ng Panginoon. You may be sitting there, waiting, and waiting. And you may be uncertain kung ano ang future mo. You may be uncertain kung nagkakaroon ka ng anxiety, ano nga ba ang will ni Lord sa buhay ko? Parang yung buhay ko parang walang patutunguhan. Parang walang purpose yung buhay ko. Amen? And some of us today maybe, hindi natin naiintindihan
kung ano nga ba ang kalooban ng Panginoon sa atin. Hindi natin maintindihan yung ating nararamdaman. Amen? Because right now, sa buhay natin, na-realize ko, every day, we have to decide. Bawat araw ng buhay natin, we have a decision to make. May kailangan kang gawing desisyon. Nagda-diet ako ngayon. Kakain ba ako ng kanin o hindi? Nagpapaputi na kasi ako ngayon. Lalabas ba ako ng bahay o hindi? We have a lot of decisions making. Amen. Sa ating mga buhay. Amen. And maybe you're thinking about your school, you're thinking about your career, or maybe with regards to your marriage, or nag-iisip ka ngayon, ano ba yung i-order ko sa Lazada, or i-order ko sa Shopee, or you're thinking of some major decision na gagawin mo para sa iyong buhay. And alam nyo na iniisip ko to, na-realize ko, to find out God's will is quite a challenge. Parang napaka-challenging na malaman kung ano ba ang will ni Lord sa buhay niya. Amen? Kasi alam nyo, na-realize ko, kung ang lahat lang ng tao, alam niya kung anong will ng Panginoon sa buhay niya, wala nang magkakamali. Wala nang mapapariwara. Wala nang malilihis ng landas. Amen? Kasi alam natin kung anong will ng Panginoon sa atin. Amen? Pero ano niyo po, maybe we are wishing na sana meron na lang online app, Lord, na pwede mo lang i-click, yan ang will ko sa buhay mo. Yan ang plano ko sa buhay. Kaso walang ganun eh. It doesn't work that way. And alam niyo po, nung pine-prepare ko tong message na to, sabi ko sa sarili ko, sana narinig ko din tong message na to many years ago. Noong mga time na nasa moment din ako na meron akong big decision na ginagawa sa buhay ko. Kaya sabi ko, siguro, kung nalaman ko to noon, baka hindi ako nag-suffer, baka konting lesser pain ang pinagdaanan ko, or lesser bad experience ang pinagdaanan ko. Amen? But today, God is about to help us. To teach us, paano nga ba natin malalaman ang kalooban ng Panginoon? And I entitled this message, Knowing God's Will. Sabi niyo nga sa katabi niyo yan, Knowing God's Will. Amen? Ang Bible po, sinasabi sa atin, kagaya ng binasa natin kanina sa Romans, na ang will ni Lord is good, perfect, and pleasing. Ang kalooban daw po ng Panginoon is always good, always perfect, and always pleasing. It doesn't matter, it doesn't mean na good, kailangan, perfecto yung nangyayari sa buhay mo. Amen? Kundi ang sinasabi ng salita ng Panginoon, ang plano daw ng Diyos sa atin ay makakabuti para sa atin. Amen? Katanggap-tanggap para sa atin. Acceptable, pleasing, and totally satisfying. Alam niyo po, ang will ni Lord is perfect. Not perfect for someone, but perfect for you. Ang will ni Lord para sa akin, perfect para sa akin. Ang will ni Lord para kay Christine ay perfect para kay Christine. Amen? However, ang plan ni Lord is perfect. However, the enemy doesn't want you to know the will of God. Ang kaaway, ayaw niya na malaman mo kung anong kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ayaw ng kaaway na magkaroon ka ng idea, ano nga ba ang will ni Lord sa buhay ko? Ayaw ng kaaway na magkaroon ka ng idea na ano ba yung pinagagawa ng Panginoon sa akin? Bakit ba ako nabubuhay sa mundong ito? And ang enemy, he always wants to depart you from the will of God. Gusto kanyang alisin. Gagawin niya ang lahat para umalis ka sa will ng Lord. Dadayain ka niya. Bibigyan ka niya ng mga illusion, bibigyan ka niya ng mga misconception. Para ano? Para madaya ka at umalis ka sa kalooban ng Panginoon. Kahit gaano ka perpekto daw, ang kalooban ng Panginoon, ang will ni Lord para sa atin, ang plan ni Lord para sa atin, ang enemy, gumagawa siya lagi ng paraan para dayain ka. Para dayain ako. Para dayain tayo. At alam niyo po, walang exempted sa pandaraya ni Satan. Walang exempted sa pandaraya ng kaaway. Lahat tayo, kahit pastor ka na, kahit ikaw ang pinaka-spiritual na tao, lahat tayo ay prone sa deception ni Satan. Bakit? Gustong-gusto kasi ni Satan na umalis ka sa will ni Lord. Alam mo, gustong-gusto ni Satan, huwag ka magsimba ngayon. Ayan ang gusto ni Satan. Kasi, habi ni Satan, kapag narinig niya yung message ngayong 3 p.m., sigurado magbabago yung buhay niya. Kaya dapat hindi siya umatin.
Thank God, hindi po nagtagumpay ang kaaway sa inyong mga buhay. Naririto po kayo ngayon, amen? Amen? Ang gusto ni Satan, bigyan ng misconception, bigyan ka ng plenty of illusion para mapalayo ka sa kalooban ng Panginoon. And worst, mapalayo ka sa Diyos mismo. Amen? And dahil yan, si Satan ay father of lies. Alam niyo po, si Satan ay binansagan ng scripture, ng Biblia, na ama ng mga kasinungalingan. Ang gagawin niya sa'yo, magsisinungaling siya sa'yo, dadayain ka niya. Para ano? Para umalis ka sa kalooban ng Panginoon. Amen? And we've always been under the influence and impression na to be happy is to be successful. Na para maging masaya ka, kailangan maging successful ka. Yan ang impression natin eh. Yan ang conception natin eh. Kailangan, para maging masaya ka, you have to be successful. At paano natin gine-gauge ang success? Paano ba magiging successful? Kailangan mayaman ka. Anong sign natin na ang isang tao ay successful? Maraming kotse. May malaking bahay. Merong pamilya. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, hindi ganyan ang plano ng Panginoon para sa atin. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng lahat ng bagay na yan, pero yung plan ni Lord is more than that thing. Higit dyan, higit sa mga inaatim natin, at higit sa mga hinihiling natin, ninanais ng puso natin, ang kalooban ng Panginoon para sa atin. Ang thinking kasi natin, Lord, di ba it is your will for me na magkaroon ako ng prosperous life, abundant life. Yes, yan ang will ni Lord para sa atin. Pero alam niyo po ba, it's more than abundant living. Ang gusto ng Panginoon at plano ng Panginoon sa atin. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Good, perfect, and pleasing. Amen? Ganun katindi ang plano ng Panginoon para sa atin. Amen? And we thought na ang true joy, ang tunay na kaligayahan, is about pursuing wealth. Pero kapatid, listen to this. It's not. Hindi po sa pamamagitan ng pag-pursue ng kayamanan ng mundong ito, matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Amen? And kapatid, don't let the society tell you how to live. Don't let the society tell you what you are supposed to do. Kasi ang tunay na kaligayahan, nagmumula lamang sa pagkakakilala sa Panginoon. True joy comes from knowing God. Amen? Sabi mo ngayon sa katabi mo, true joy comes from knowing God. Lagay niyo po yan sa chat. True joy comes from knowing God. Ang sabi dyan, true joy comes from knowing God. Not knowing about God, but knowing God. Iba kasi yung may alam ka sa Diyos, sa kilala mo ang Diyos. Alam ko yung Jesus, alam ko yun, nagsisimba nga kami. Iba po yung may alam ka sa Diyos, sa kilala mo ang Diyos. At alam niyo po, ang Diyos, gusto niya makilala mo siya ng personal. Kasi alam niyo po, napakatindi ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Napakatindi ng plano ng Diyos sa atin. Amen? And ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng personal relationship. Gusto ng Diyos na hindi lang may alam ka lang sa Kanya, kundi kilala mo siya. Amen? Maraming tao, nagsisettle na sila sa thought na, may alam naman ako tungkol sa Diyos. May alam naman ako tungkol kay Jesus. May napapanood naman ako, may konting nababasa naman ako. Pero kapatid, huwag mong hayaang magsettle ka for less. Ang gusto ng Panginoon sa'yo, intimate relationship, personal relationship. At alam nyo, kapag nagkaroon po tayo ng personal relationship sa Panginoon, your life will never be the same again. Ang buhay mo ay babaguhin ng Panginoon. Ang buhay mo ay itatransform ng Panginoon. At sa totoo lang, kapag na-encounter mo ang Panginoon, nakilala mo ang Panginoon, hindi mo na makikilala ang sarili mo. Once na nakilala mo ang personal na Diyos na meron tayo, na sinasabi ko po dito, ang buhay mo hindi mo na makikilala. Bakit? Ang nakafocus na ang buhay mo sa Panginoon at hindi na sa sarili mong buhay. Amen? Alam mo po, ang world, ang mundo, it is creating misconception and delusion to deceive us. Napakahirap na po ngayong i-differentiate yung mabuti sa mukhang mabuti. Marami kasing mukhang mabuti. Maraming mukhang mabait. Pero ang hirap nang ma-identify, ano ba talaga yung mabuti para sa akin? Amen? At mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, mabuti para sa'yo. Hindi mabuti sa paningin mo, kundi mabuti para sa'yo.
Because most of the time, ang will ni Lord sa atin, ang plan ni Lord sa atin, hindi maganda sa pakiramdam natin. Again, ang will ni Lord, madalas, hindi mabuti sa pakiramdam natin. Kasi madalas, yung ating kagustuhan, saliwa sa kagustuhan ng Diyos para sa atin. Amen? Kasi tayo, gusto natin mag-settle na lang for less. We want to settle for good. Pero alam niyo, ang gusto ng Panginoon sa atin, best. Don't settle for good, kapatid. God wants the best for you. And God wants you to have an intimate relationship with Him. Amen? Sabi sa 1 John 2, verse 17, "The world is fading along with everything that people crave, but whoever does the will of God lives forever." Nothing can be further from the truth, kapatid. The world is fading. Ang mundong ito, hindi po ito eternal. Ang mundong ito may katapusan. At sa totoo lang, our world is fading. At mga kapatid, hindi po natin pwedeng idepende ang ating buhay, ang ating mga desisyon sa kung ano yung current na nangyayari sa mundo natin ngayon. Amen? Maybe, ang thinking natin, tsaka na lang ako mag-serve kay Lord, tsaka na lang ako magiging seryoso sa pagiging Kristiyano ko kapag ka magugunaw na ang mundo. Kapatid, paano kung nagunaw na yung mundo mamaya? Lord, wag naman, knocking on the wood. Wag naman, Lord. Kapatid, hindi natin alam ang bukas. Ang sabi ng salita ng Panginoon, the world is fading. Amen? At lahat daw ng mga bagay sa mundong ito will fade. Mawawala. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, but whoever does the will of God lives forever. Ang gumagawa daw ng kalooban ng Panginoon ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? At alam niyo po, many of us, naniniwala tayo na ang will ni Lord ay importante. Naniwala po ba kayo that God's will is important? Yeah, I believe it too, na ang will ni Lord is important. Especially in this time and season. Kailangan nating malaman, ano ba ang kalooban ng Panginoon sa buhay ko? Ano bang desisyon ang kailangan kong gawin? Aalis ba ako ng bansa o mananatili ako? Magre-resign ba ako o hindi? Hihiwalayin ko ba yung asawa ko o hindi? Napakadami pong desisyon na ginagawa natin sa araw-araw. At kailangan po na malaman natin ang kalooban ng Panginoon sa atin. Amen? Para mag-survive tayo sa mundong ito. Amen? Now, ang will ni Lord, it's so important na malaman natin. Amen? Importante. Sold out tayo dyan. Pero ang tanong, paano ko nga ba malalaman ang will ni Lord sa buhay ko? How can I know the will of God in my life? For some of us, ang thinking po natin, para malaman ko kung anong will ni Lord para sa akin, kailangan ko mag-antay ng sign. Huwag po kayo mag-alala, nagawa ko rin po yan dati. Mag-aantay ka ng sign, Lord, sige, kapag ganito yung ginawa mo, then, ito talaga yung kalooban mo. We are waiting for sign. Now, may mga stories po sa Bible na talagang nagbigay ang Panginoon ng sign. Kay Gideon, amen, nagbigay ang Panginoon ng sign na talagang siya yung nangungusap kay Gideon. Now, may mga tao talaga sa Bible na binigyan ng Panginoon ng sign para malaman nila ang kalooban ng Panginoon. Amen? But I believe, hindi po yan ang main way to know God's will. Amen? Ginagamit yan ng Panginoon sometimes, pero hindi yan ang main way. Hindi yan ang pinaka-main, hindi yan ang pinaka-punto ng Panginoon kung paano natin malalaman ang kalooban niya. Amen? And some of us, we think na para malaman natin ang will ni Lord sa buhay natin, kailangan marinig ko yung voice. Naan niyo po yun? Na kailangan ko marinig ko yung voice ni Lord. Amen. Alam niyo, ganyan din po ako dati. Na, kailangan marinig ko yung boses ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, listen to this. Hindi lahat ng boses na naririnig mo galing sa Panginoon. Yes. Amen. Misa pag may narinig nga tayo, tatanungin pa natin, si Lord ba yun o ang kaaway? Amen. Ibig sabihin, it's unreliable. Hindi pa rin siya sure. Diba? So, ibig sabihin, yung hearing the voice, ginagamit ng Panginoon. Yes, ginagamit ng Panginoon sometimes para mangusap sa atin. Pero I believe hindi yan ang main way para malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Amen? And some of us din, ang sinasabi natin, para malaman ko ang will ni Lord para sa akin, ay sa pamamagitan ng panaginip. Pastora, nanaginip po ako. Kinasal na daw po kami, pastora. Pero hindi mo pa boyfriend, hindi mo pa girlfriend. Pero sa panaginip mo, kinasal na daw po kami, pastora. At pastora dun sa panaginip ko, wala siyang kahit isang red flag.
Yun talaga ang will ni Lord para sa akin, pastora. Siya talaga ang will ni Lord para sa akin, pastora. Kapatid, listen to this. Hindi kaya mo na panaginipan yan, kasi buong gabi mong iniisip yon. Ini-imagine mo pa nga, malamang mapapanaginipan mo. Sasabihin mo, it's a sign. Yun na talaga yung will ni Lord para sa akin. I don't think na reliable ang dreams. Amen? Kasi minsan, pagka naparami yung crispy pata mo, mananaginip ka talaga ng kukunin ka na ni Lord eh. Amen? So, I don't think na yun ang reliable source para malaman natin ang will ni Lord. Amen? Yung iba naman, sasabihin nila, pastora, para malaman ko po ang will ni Lord sa buhay ko, mafe-feel ko yun. May certain feeling akong nararamdaman from the inside, pastora, na yun na talaga yung will ni Lord para sa akin. Alam mo, pastora, nung pumasok ako sa building nung ina-applyan kong trabaho, ramdam ko talaga, pastora, dito talaga ako ilalagay ni Lord. Amen? Alam niyo mga kapatid, dangerous yan. Kasi ang feelings natin, unstable. Ngayon, gusto mo, bukas, ayaw mo na. Ngayon, mahal mo, bukas, hindi mo na mahal eh. Amen? Ang feelings natin, unstable. So, kung idedepende natin ang will ni Lord sa buhay natin, sa feelings lang natin, mga kapatid, unreliable yan. Dangerous yan. Amen? At hindi pwede na idepende natin ang kalooban ng Panginoon sa unreliable source. Amen? Pastora, ito talaga ang alam kong paraan para malaman ko ang will ni Lord. Kakausapin ko si Pastor Stephen. Sigurado ako, alam ni Pastor Stephen ang will ni Lord. Now, listen to this. Yes, maybe. Alam po ni Pastor Stephen ang will ni Lord para sa buhay niya. Pero kapatid, para sa buhay mo, ikaw ang umalam ng kalooban ng Panginoon para sa buhay mo. Ano gusto mo? Pati si pastor pa ba ang magtatanong sa Diyos, ano bang will mo para sa kapatid kong ito, Lord? Amen? Now, totoo, nangungusap ang Panginoon sa ating mga pastor, sa ating mga leaders, amen? Sa ating mga prophets, sa ating mga ministers. Pero ang gusto nang sabihin ng Panginoon sa atin ngayon, kapatid, buhay mo, bahala ka. Sinasabi ko po yan na positive way. Ano ibig ko sabihin? Sarili nating buhay, alamin natin anong will ni Lord sa buhay ko. Huwag mong iasa sa sign, huwag mong iasa sa dreams, huwag mong iasa sa voices, huwag mong iasa sa feelings, kundi iasa mo sa Diyos. Tanungin mo sa Diyos, ano ba Lord ang kalooban mo sa akin? Ano ba Lord ang gusto mong gawin kong desisyon? Ano ba Lord ang gusto mong gawin kong step? Amen? Now, the key to knowing God's will is very simple. Huwag ka na maghanap ng mga sign, o maghanap ng mga voices, o maghanap ng, antayin mo yung feelings mo. Simple lang po, para malaman natin ang will ng Panginoon sa buhay natin. It is having the mind of Christ. It is having the mind of Christ. Ano sinabi sa Romans 12 verse 2? Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then, nakita niyo po yun? By changing the way you think, then you will learn to know God's will for you, which is good, perfect, and pleasing. Amen? Napakalinaw po ng salita ng Panginoon. Para daw po malaman natin ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay, kailangan natin ma-renew ang ating mga kaisipan at magkaroon tayo ng kaisipan na katulad ng kay Kristo. Amen? Kasi alam niyo po, hanggat ang kaisipan natin hindi nababago, hindi natatransform, hindi mo malalaman ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Why? Kapag ang ating kaisipan, hindi kagaya ng kaisipan ng Panginoon, ang kaisipan na yan ay deceived. Ang kaisipan na yan ay punong-puno ng kasinungalingan. So anong sabi ng Panginoon sa atin? You have to transform. Kailangan ma-transform daw ang ating mindset, ang ating kaisipan, para daw then you will know. Then, malalaman mo kung anong kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Hindi sa pamamagitan ng kung ano-anong senyales. Tumawag ka na ng albularyo, lahat na tinawag mo, spiritist, lahat na tinawag mo para malaman mo ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Kapatid, simple lang po kung paano natin malalaman ang kalooban ng Panginoon. Kailangan lang matransform ang ating isip, ma-change ang way ng ating pag-iisip. Then, matututunan natin kung paano malaman ang kalooban ng Panginoon para sa ating buhay. Amen? Ang sabi niya sa Tagalog, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo, sa halip, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan niyo ang kanyang kalooban. Napakalinaw po Napakalinaw po na sinasabi ng Panginoon na kailangan daw, hayaan natin, let us allow God to transform our lives, transform our minds
para malaman natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Kapatid, hanggat hindi natatransform ang buhay natin, ang mga desisyon natin palaging magkakamali. That's true. Based on experience, hanggat hindi natatransform ang kaisipan mo, hanggat hindi tinatransform ng Panginoon ang buhay mo, ang ating kalooban, ang ating mga desisyon ay palaging nagkakamali. Bakit? Kasi ang Diyos, He's a perfect God. Amen? He is full of wisdom. Amen? So kung hindi siya ang nasa buhay mo, hindi na-transform ang buhay mo, sino ang nasa buhay mo? Ang kaaway. Ang kaaway, father of lies. So ibig sabihin, kung hindi si Lord ang nasa buhay mo, kasinungalingan ang nasa buhay mo. So anong kailangan? Ma-transform ang ating mga kaisipan. Baguhin ang ating mga kaisipan para malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Amen? Kapag walang renewing ng mind, walang consistent way para ma-discern natin ang will ni Lord sa buhay natin. Amen? Kailangan nating hilingin sa Panginoon, Lord, transform my mind. Baguhin mo po ang aking kaisipan. Sa paano nating paraan mababago ang ating mga kaisipan? Paanong paraan natin hahayaan na baguhin ng Diyos ang ating mga kaisipan? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Alam niyo po, kung ano ang pinapasok natin, yun din ang lalabas sa atin. Kung ano ang lagi nating pinapasok sa ating kaisipan, yun din ang lalabas sa ating mga bibig. Yun ang lalabas sa ating mga aksyon. Kaya alam niyo po, malalaman niyo ang isang tao kung nagbabasa talaga ng Bible at kung full of wisdom, sa hindi. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Bakit? Ang ating pong mga body, ang ating pong soul, ang ating mind, kailangan daw po yan ay pinupuno natin ng salita ng Panginoon. Amen? Para ma-transform ang ating mga kaisipan. Now, Pastora, hindi po ako everyday nakakapagbasa ng Word of God. Huwag po kayo mag-alala, hindi naman po kayo nag-iisa. Yung katabi nyo rin, hindi rin nagbabasa yan everyday eh. Amen. May kasama naman po tayo. Amen. Now, I understand, no? Hindi tayo nakakapagbasa ng Word of God everyday. Pero anong sabi ng salita ng Panginoon? You meditate the Word of God day and night. Limi-limiin nyo daw ang salita ng Panginoon para daw magkaroon tayo ng good success. Amen? Para daw malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Now, hindi po sinasabi ng Bible na kailangan, wala ka ng ibang ginawa kundi magbasa ng Bible. Ay, hindi ko po masusunod yung utos mo. Hindi ako makapaghugas ng pinggan. Nagbabasa po ako ng Bible. Sabi ni Pastora Len, magbasa ng Bible. Hindi po ganun ang ibig sabihin, ano? Ano ibig sabihin? We meditate the Word of God. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon ang naghahari sa ating kaisipan. Ibig sabihin, kapag dinaya ka ng kaaway, pag may sinabi ang kaaway sa'yo na kasinungalingan, titingnan mo muna, ano bang sinasabi ng salita ng Panginoon? Ang sabi sa'yo ng kaaway, hindi ka karapat-dapat. Ang sabi sa'yo ng kaaway, makasalanan ka. Ang sabi sa'yo ng kaaway, hindi ka tanggap ng Panginoon. Ano bang sinasabi ng salita ng Panginoon? You are accepted. You are loved. Sabi nga ng Bible, you are beloved. So loved. Mahal na mahal ka daw ng Panginoon. Ano ibig sabihin na transform mind? Ibig sabihin, kahit anong kasinungalingan dumating sa'yo, dahil meron kang mindset ni Christ, dahil meron kang mind like Christ, hindi ka basta-bastang madadaya. May mga tao po kasi mga kapatid na ang bilis madaya. May mga ganun yung andaling scam, no? Madaling magtiwala, madaling ma-scam. May mga ganyan po talagang tao eh. Masyado silang mapagtiwala. Amen? Pero wag nating hayaan na tayo mga Kristiyano, madali tayong nabubudol ni Satan. Huwag kang papayag na pinagtatawanan ka ni Satan kasi ang bilis mong nadadaya. Huwag kang papayag na isang pandaraya lang niya sa'yo, isang kasinungalingan niya lang sa'yo, aalis ka na sa kalooban ng Panginoon, kapatid. Hindi yan ang will ni Lord para sa'yo. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng transform mind, na yung isip mo kahit anong kasinungalingan ang ilagay ni Satan dyan, hindi ka basta-bastang matitinag sapagkat alam mo ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. Never let the enemy steal the truth from you. Huwag mong hayaan na nakawin ni Satan ang katotohanan sa iyong isip. Alam niyo po, malalaman mo ang isang tao ay nadaya kapag yung sinasabi niya hindi na yung katotohanan. Kapag ang sinasabi niya hindi na align sa salita ng Panginoon, he is deceived. He or she is deceived. Amen? At huwag tayo papayag mga kapatid na tayo ay laging dadayain, kakawawain ni Satan, na ang bilis nating maskam. Ang bilis nating madadaya. Amen? Let us allow God to transform our minds so that we will discern the will of God in our lives. Amen? Na may mga reasons kasi tayo na
Pastora, basta mahal ako ni Lord, 'di ba? Sabi, tanggap ako. Sabi nga ng church, ng mga greater natin, yung come as you are. Kung ano ka, lumapit ka lang sa Panginoon. Hindi ko na kailangan yung transformed life. Hindi ko na kailangan yung transforming ng kaisipan. Mga kapatid, yes, mahal ka ng Panginoon. Yes, tanggap ka ng Panginoon. Sobrang mahal ka nga ng Panginoon na ayaw ng Diyos na madadaya ka. Sobrang mahal ka nga ng Panginoon na ayaw ng Diyos na mapahama ka. Amen. So what is God telling to us right now? Let us fill our minds with the Word of God. Let us fill our minds with the Word of God. Then, we will know the will of God in our lives. Amen. Now, bakit ba natin kailangan maintindihan ang kalooban ng Panginoon? Why is it important to know and understand the will of God? Number 1, so that we will not go the wrong way. Kaya pala gusto ng Panginoon na malaman natin ang kalooban niya para sa atin. Kaya pala gusto ng Panginoon, maintindihan mo kung anong kalooban at plano ng Panginoon sa buhay mo para hindi ka daw mapariwara. So that we will not go the wrong way. Sabi sa Jeremiah 10:23, whoever chooses to plan his life his own way will certainly be misled, because no one is able to fashion his life with purpose in his own strength. No, you have to understand na ang will ni Lord para sa atin ay hindi masayang yung oras natin, na paikot-ikot lang tayo sa mundong ito, hindi natin natutumbok kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Ang will ng Panginoon para sa atin, hindi ka magsaya ng oras na kakaiyak. Lagi ka na lang broken-hearted kasi ayaw mo sundin yung will ni Lord para sa buhay mo. Ayaw ng Panginoon na maubos yung panahon mo, kakaintay at kakahanap ng maling tao kasi ayaw mo sumunod sa will ni Lord para sa buhay mo. Ayaw ng Panginoon na mag-trial and error ka sa business na yan. Ayaw ng Panginoon maubos ang pera mo, kaka-trial and error mo sa business na yan. Ang gusto ng Panginoon, malaman mo kung anong will niya. Para makasave tayo ng time. At mas marami tayong time na ma-enjoy natin sa presensya ng Panginoon. Amen? Kasi alam nyo, sa mundong ito, paulit-ulit ka lang kapatid. Sa totoo lang, ang kalooban ng Panginoon, ang plano ng Panginoon na mangyayari. Kahit anong gawin mong pag-alis sa kalooban ng Panginoon, kahit anong gawin mong pag-upo sa kalooban ng Panginoon, babalik at babalik at babalik ka pa rin sa kalooban ng Panginoon. Ang nangyayari lang, nag-aaksaya ka ng oras, nag-aaksaya ka ng luha, nag-aaksaya ka ng effort. Why? Kasi babalik at babalik ka pa rin sa kalooban ng Panginoon. So, kung babalik at babalik din naman tayo sa kalooban ng Panginoon, why not do it now? Bakit hindi na lang natin sundin ang kalooban ng Panginoon ngayon? Amen? Number 2, bakit natin kailangan maintindihan ang kalooban ng Panginoon? Because God has a plan for our lives. Kapatid, hindi aksidente na nabuhay ka sa mundong ito. Hindi po aksidente na nilikha ka ng Panginoon. Hindi aksidente na nandyan ka sa pamilya na yan. Merong plano ang Panginoon para sa atin. At ang plano ng Panginoon sa atin, good, specific, and dynamic. Amen? Ang plano ng Panginoon sa atin, laging katanggap-tanggap. It's always pleasing. It's always specific. Totoo yan. Ang plano ng Panginoon sa buhay mo, maybe hindi the same sa plano sa katabi mo. Amen? Kasi ang plan ng Panginoon sa atin is always specific and always dynamic. Ano ibig sabihin? Meron kasi mga tao po sa atin na talagang matigas ang ulo. Meron po talaga mga tao, maybe nasa paligid mo, nasa katabi mo, matigas talaga ang ulo. Amen? That's given. Imagine mo, ang mundong ito, punong-puno po talaga ng mga taong matigas ang ulo. Amen? Napakatigas po talaga ng ulo natin bilang mga tao. Right? Alam ng Diyos yun. Alam ng Panginoon na matigas ang ulo natin. Amen? Kaya nga yung plano ni Lord sa atin, dynamic. Kasi, hindi maiiwasan na mayroong o-oppose sa plano ng Panginoon. O-oppose, aalis sa kalooban ng Panginoon. Alam ni Lord yun. Kaya ang sabi ni Lord, ang plano ko sa'yo, dynamic. Ibig sabihin, kahit umalis ka sa plano ng Panginoon, pag kunyari, nagkamali ka ng desisyon, hindi ibig sabihin nun na mess up na yung buong buhay mo, kapatid. Kung nagkamali ka ng desisyon, may bagong pagkakataon na binibigay ang Panginoon sa'yo para itama ang mga pagkakamali mo. Kung nagkamali ka, sabihin natin kasi minsan, ay Ate Lynn, mali na po kasi naging desisyon ko. Pastora, mali na po yung naging desisyon ko. Mess up na po yung buhay ko. Talagang mess up na yung buong buhay ko. Kapatid, hindi. Ang plano ni Lord, dynamic. Kaya mag-adjust ni Lord sa katigasan ng ulo natin. Sabi ni Lord, matigas talaga ulo nito. Sige, kahit anong gawin niyang pagtakas, kahit anong gawin niyang pag-alis sa kalooban ng Panginoon, ang gagawin ng Panginoon, if-fit in niya pa rin sa'yo yung kalooban niya.
Anong sabi ng salita ng Panginoon? All things work together for the good of those who love the Lord. Kahit gaano kamess up ang mga naging decision mo, ang bawat araw ay bagong pagkakataon para itama natin ang ating mga pagkakamali. Itama natin ang ating mga desisyon. Amen. And God wants to give you a plan na dynamic, kayang mag-adjust sa ating mga desisyon. Now, gano'n naman pala, pastora eh. Di magkakamali na lang ako. Kapatid, nasa sayo yan. Yes, patatawarin ka ng Diyos. Yes, ibibigay pa rin sa'yo ng Panginoon ang plano niya, pero ikaw magsasuffer. Ikaw ang masasaktan. Ikaw ang mahihirapan. So, para hindi na tayo mahirapan, sumunod na lang tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Ang plano ng Panginoon sa atin is always good, specific, and dynamic. Now, so Tilen, pastora, paano ko nga po malalaman kung anong will ni Lord sa akin? Kapag may nagdedesisyon ako, ano yung mga prinsipyo na kailangan kong tandaan para malaman ko kung will ba ni Lord ito sa aking buhay? Number 1, principles of knowing God's will. Number 1, is the decision you want to make consistent with God's word? Yung bang decision na gagawin mo ngayon, consistent sa salita ng Panginoon. Amen. Kasi minsan, tatanungin natin, Lord, will mo bang maghiwalay kami mag-asawa? Will mo bang iwan ko yung pamilya ko? Kasi hindi na kami masaya, Lord eh. May iba na akong mahal, Lord. Ayaw mag-amen ng katabi nyo kasi delikado, katabi yung asawa niya. Lord, will mo ba? Kasi hindi na kami masaya sa pamilya namin eh. Will mo ba, Lord? Kasi nagkakasakitan lang kami, Lord eh. Will mo ba na maghiwalay kami? Now, kapag tinignan po natin ang salita ng Panginoon, ang will ni Lord sa atin, we should not commit adultery. Amen? At ang sabi ng Panginoon, we should not commit adultery even in your mind and your heart. Amen? Even not physical, should not commit adultery. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ano pa? Ang sabi ng salita ng Panginoon, you should be content. Amen. So, kung ikaw gusto mo malaman ng will ni Lord para sa'yo, kailangan talaga consistent yan sa salita ng Panginoon. Kapag hindi yan consistent sa salita ng Panginoon, then that's not the will of God for you, kapatid. Amen? Principles of knowing God's will is the decision you want to make consistent with God's word. Amen. Number 2, is the decision you want to make possible in your situation. Posible ba sa iyong sitwasyon? Kasi alam niyo po, may mga doors na sinasara talaga ang Panginoon para mabuksan yung bagong pinto para sa iyo. May mga opportunities talaga na sinasara ang Panginoon kasi may mga bagong opportunity na ibibigay ang Panginoon para sa iyo. Amen? Minsan, sasabihin natin, Lord, kalooban mo ba nang mag-business ako? Ang tanong po, meron po ba kayong pangpuhunan? Mangungutang na lang po ako, pastora. Kung kalooban po ni Lord. Kung kalooban ni Lord, mangungutang na lang ako. Kapatid, ayaw ng Panginoon na tayo nangungutang. Ang gusto nga ng Panginoon, we are the head and not the tail. Amen, tayo nagpapautang at hindi tayong umuutang. Amen. So kung yan, makakapagdala sa'yo para magkaroon ka ng kahirapan sa buhay mo, then that's not the will of God for you. Kasi hindi yan possible sa situation mo eh. Amen. Lord, gusto ko talaga siya. Tall, dark, and God-fearing talaga siya. Lord, gusto ko talaga, hindi na handsome na pero God-fearing naman. Siya talaga yung gusto ko, Lord. Kaso Lord, taken na eh. May kinakausap ako nakaraan ganyan. Sabi niya, pastora, pag-pray mo nga ako. Anong pag-pray ko sa'yo? Kasi talagang matindi yung pagmamahal ko dun sa tao na yun eh. Talaga, malapit siya kay Lord, nagsaserve talaga siya kay Lord. Apakabait niya talaga. Talagang araw-araw talaga, naglilingkod siya sa Panginoon, nagko-quiet time siya. Kaso, pastora, taken na siya eh. Pastora, pwede mo bang ipag-pray na maghiwalay na sila mag-jowa para kami na lang yung... No, that's not possible in your situation, kapatid. Then, that's not the will of God for you. Amen? Kung yan, hindi posible sa sitwasyon mo, then that's not the will of God for you. Amen? Ano pa? Number 3, do other mature Christians whom you respect support your decision? Yan. Dito tayo madalas na nagkakatalo. Madalas, yung ating mga desisyon ay... Madalas yung mga desisyon na ginagawa natin, yun talagang gustong-gusto natin. Amen? Yung talagang gustong-gusto mong gawin. Ngayon, ang gagawin mo, hahanap ka ng tao na magsusupport sa desisyon mo. Tama po ba? Ganyan ang gawain natin bilang mga tao. Hahanap tayo ng mga tao na susuporta sa desisyon mo. Amen? Pero ayaw natin kausapin yung mga taong o-oppose dun sa mga desisyon natin. Amen? Kasi gusto natin, susuportahan tayo. Amen? Now, paano malaman kung will ni Lord yan sa buhay mo? Yung decision ba na gagawin mo, suportado ng mga taong matured spiritually sa'yo, ng mga leaders mo, ng mga magulang mo? Kung hindi, then that's not the will of God for you. Dami nagagalit sa akin ngayon, Lord. Will mo ba to, Lord? But that's true.
Minsan tayo, ayaw natin lumapit sa mga pastor natin, sa mga leaders natin, kasi alam natin tuturuan nila tayo ng tama. Amen? So kapatid, kung yan, hindi ka suportado ng mga taong matured sa'yo spiritually, then that's not the will of God for you. Paano mo malalaman? Kailangan yung mga matured Christian, yung mga leaders natin, mga pastor natin na nire-respeto natin, ay suportado ang ating mga desisyon. Amen? It is good to listen to advice of the Christians. Kasi, alam niyo minsan tayo, ang pinipili nating pakinggan, yung mga taong hindi matured spiritually. Right? Pero kung gusto mong malaman ang will ni Lord para sa'yo, kapatid, ang kausapin mo, yung mga taong spiritually matured. Amen? Masakit, pero matutulungan ka nila. Masasaktan ka, pero matutulungan ka nila. Amen? If you want to walk sa will ni Lord para sa buhay mo, consider mo yon. Amen? Ano pa? Number 4, do you have inner peace about the decision? Meron bang peace? Kasi alam nyo, naniniwala ako, na kapag will ni Lord yan para sa buhay mo, merong kapayapaang hindi mo maipapaliwanag na darating sa puso mo na magsasabi talaga, this is the will of God for me. No? Kasi ang peace ni Lord, hindi mo yan matatagpuan kapag gumagawa ka ng mali. Hindi mo yan matatagpuan kapag gumagawa ka ng mali. So, kung ang peace ay dumating sa puso mo, then, that's the will of God for you. Ayan ang mga prinsipyo na kailangan nating tandaan. Amen. No? Kailangan nating alamin, ito bang desisyon na gagawin ko ay consistent ba sa Word of God? Ang gagawin ko ba na ito posible sa sitwasyon ko ngayon? O sinusuportahan ba ako ng pastor ko, ng leader ko? O may inner peace ba ako about this decision? Amen. Yan po yung mga prinsipyo kung paano natin malalaman ang will ni Lord para sa atin. Amen. Pero I have this big question. I will end with this. Ang question ko sa isip ko, Lord, kung ayaw mo pala kaming mapahamak, ayaw mo pala kaming magkamali, gusto mo pala nang ma-experience namin yung pagpapala mo, ma-experience namin yung blessing na nagmumula sa'yo. Bakit hindi mo na lang sabihin sa amin yung plano mo? Ba't hindi mo na lang sabihin sa amin ano yung mangyayari in the future? Di ba minsan gusto natin, ano kaya mangyayari sa future? Di ba gusto natin malaman, ano kaya mangyayari sa future? Gusto natin i-spoil ni Lord yung mangyayari sa future para ano? Para alam na natin, hindi na tayo magkakamali. Sabi ko kay Lord, ayaw mo pala kami magkamali? Ayaw mo kami mapariwara? Bakit hindi mo na lang sabihin sa amin kung ano nga ba ang will mo? Now, hindi talaga sinasabi ni Lord, kahit balik-baliktarin mo yung Bible, walang specific na sinabi dito na ito talaga ang will ko para sa'yo. Wala. Bakit kaya? Tatanong ko kay Lord, bakit kaya? Lord, ba't di mo na lang sabihin na kapag nag-resign ba ako sa trabaho ko ngayon, makakahanap ba ako ng mas magandang trabaho? Kasi baka mamaya mag-resign ako dito, Lord, tapos wala akong mahanap na trabaho. Right? Lord, kung mag-business ako, yayaman ba ako? Pag nag-business ako, magiging successful ba yung business namin? Ba't di mo na lang sabihin, Lord? Right? Pero bakit nga ba hindi sinasabi ng Panginoon? Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Pray like this. Our Father in heaven, may your name be kept holy. May your kingdom come soon. May your will be done on earth as it is in heaven. Give us today the food we need, and forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us. Do not let us yield to temptation, but rescue us from the evil one. No, kung mapapansin niyo po sa prayer ni Lord, ito po yung tinuro ng Panginoon na maging panalangin natin araw-araw. Right? Hindi po literal word per word na kailangan ito yung prayer mo. Pero ito yung flow ng prayer na gusto ng Panginoon na ituro sa atin kung paano ba tayo dapat mananalangin. Amen? At kung mapapansin nyo po sa prayer natin, inumpisahan yung prayer. Sabi doon, sa verse 9, pray like this. Our Father in heaven, may your name be kept holy. May your kingdom come soon, and your will be done on earth. Kung mapapansin nyo po, sinimulan yung prayer, hindi sa pengi, Lord. Hindi sa give us this day our daily bread sinimula ng prayer. Saan nagsimula? Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Sinimula ng panalangin sa pag-acknowledge sa presensya ng Panginoon. Sa pag-acknowledge sa goodness ng Panginoon. Sa pag-acknowledge at pagpupuri sa Panginoon. Kapatid, kaya yan ganyan tinuro ng Panginoon. Kasi gusto ituro ng Panginoon sa atin. Wag kang manalangin na puro pengi, Lord. Amen?
Amen? Ang gusto ng Panginoon, sambahin mo muna siya. Araw-araw, papurihan mo siya. Araw-araw, i-acknowledge mo ang goodness niya. Simulan mo at umpisahan mo ang panalangin mo at pakikipag-usap mo sa Diyos sa pag-acknowledge ng presensya niya. And then, after praising God, di ba? Sabi diyan, may your will be done on earth as it is in heaven. Then, give us today our daily bread. So kapatid, bago pala tayo humingi sa Panginoon, kailangan muna nating i-acknowledge ang presensya niya. Amen. Bakit hindi sinasabi ng Panginoon kung ano ang kalooban niya, hindi niya sinasabi yung future? Kasi gusto niya araw-araw kausapin mo siya. Kasi kapatid, kapag alam mo na yung will ni Lord para sa'yo, kapag alam mo na yung future, hindi mo nakakausapin ng Diyos eh. Hindi ka na magtatanong kay Lord. Hindi ka na manghingi kay Lord. Kasi alam mo may bread na darating dyan. Hindi mo na i-ask, give us this day our daily bread. Kasi alam mo may darating na bread eh. Kung sigurado na ang future, alam mo may darating na pagpapala sa'yo, alam mo na at the end of this story, alam niyo yung pagkaalam niyo na sa pelikula, kapag alam niyo na yung bida, magiging matagumpay siya doon, alam mo na yung magiging masaya ka na. Kahit umiiyak yung bida ngayon, sabi mo, wag kang umiyak kasi mananalo ka sa dulo. Amen. Kung in-spoil na ni Lord sa atin yung future natin, hindi ka nalalapit sa Kanya, kapatid. Kaya anong ginagawa ng Panginoon? Gusto ng Panginoon, every day, bawat araw ng buhay mo, Lord, may your will be done on earth as it is in heaven. Lord, ang kalooban mo ang mangyari sa buhay ko. Lord, anong kalooban mo? Lord, gusto kitang purihin at bigyan mo ako, Lord God, kung ano ang kakailanganin ko sa araw na ito. Gusto ng Panginoon, mga kapatid, magkaroon ka ng intimate relationship sa Kanya. Gusto ng Panginoon na wag mo lang siyang one time kausapin. Kausapin mo siya araw-araw. Talk to God daily. Kausapin mo siya. At by doing that, you will know the future. And you will know the will of God. Kung mapapansin natin, ang sabi ng prayer na ito, kailangan mo munang i-acknowledge. Sabi doon, di ba? May your will be done on earth as it is in heaven. Hindi sinabi sa prayer na, Lord, kung ano po yung gusto ko, sana yun na po yung mangyari. Hindi sinabi dun sa prayer na, Lord, ito po yung gusto ko, ito po yung mangyari. Anong tinurong panalangin sa atin ng Panginoon? May your will be done on earth as it is in heaven. Lord, ang kalooban mo ang mangyari. Amen? Bakit? Madalas po kasi tayo, ang gusto natin, yung gusto natin na mangyari sa ating mga buhay. Pero ang sinasabi ng Panginoon at tinuturo ng Panginoon sa atin, huwag mong hingiin kung ano yung gusto mong mangyari. Hingiin mo yung gustong mangyari ng Diyos. Para magtagumpay ka. Kapatid, kapag gusto natin ang nangyayari sa buhay natin, hindi tayo magtatagumpay. That's for sure. Hindi tayo magtatagumpay. Pero kapag ang kalooban ng Panginoon ang nangyari sa ating mga buhay, araw-araw, then you will have good success. Then, magkakaroon tayo ng katagumpayan. Then, mararanasan natin ang buhay na nilaan ng Panginoon para sa atin. Simple lang naman ang Panginoon. Kausapin mo lang siya. Araw-araw, kapatid, kausapin mo ang Panginoon. Lord, anong will mo para sa akin ngayong araw? Lord, anong gusto mong gawin ko sa aking buhay ngayon? Lord, paano kita mapapapurihan? Paano kita mapaparangalan? Lord, alam ko ikaw magpo-provide ng aking mga pangangailangan. Pero hihingi pa rin ako sa iyo, Panginoon. Hihiling pa rin ako sa iyo. Mapapansin niyo sa prayer, no? Sinabi ni Lord na ipag-pray natin, Lord, everyday give us this day our daily bread. Bigyan mo kami ng tinapay araw-araw. Bakit hindi na lang monthly? Lord, pang isang buwan na, para isang hingian na lang. Pwede ba yun? Pwede natin sabihin yun. Pero bakit ang tinuturo ng Panginoon everyday? Kasi gusto niya everyday kausapin mo siya. Kasi hanggat may tinapay ka, kapatid, hindi mo kakausapin ng Diyos eh. Hanggat wala kang pangangailangan, hindi mo kakausapin ng Diyos eh. Kaya ang gusto ng Panginoon, everyday, Lord, your will be done in my life. Let your will be done on earth as it is in heaven. Let us ask God's will every day, kapatid. Araw-araw. Hindi lang kapag may major decision tayo na gagawin. Alam niyo, dati ang thinking ko, hihingiin ko lang yung guidance ni Lord, yung will ni Lord, sa mga big decision ng buhay ko. Pero kapatid, tinuruan ako ng Panginoon, even the smallest detail of your life, pwede mong hingiin sa Panginoon at titanong sa Panginoon. Kasi alam niyo po, yung mga big thing na nangyayari sa atin, nagsimula sa small. Yung small na decision na ginagawa mo ngayon can affect your future. So, kung hindi natin hihingin at hihilingin ang kalooban ng Panginoon na mangyari sa atin, every single decision, then, hindi tayo magkakaroon ng good success.
Amen? Ang gusto ng Panginoon, everyday, kausapin mo siya. Every single day. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Salamat po sa lahat ng tinuro mo sa amin ngayong araw na ito. Lord, ang dalangin namin, hindi lang ito basta naming narinig, hindi lang ito basta naming nalaman, kundi Lord, turuan mo kami, Panginoon, at tulungan mo kami na may apply namin to sa aming mga buhay. Lord, hayaan mo na hindi lang kami tagapakinig ng iyong salita, kundi tagapaggawa din ng iyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, na ma-apply namin ang aming mga natutunan. At hayaan mo, Lord God, na maparangalan ka namin. Malakaran namin, Panginoon, ang kalooban mo sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin. Binibigay namin sa iyong pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Hello Global Family, you made it this far. Once again, marami pong salamat for tuning in and I pray na yung salita pong ating napakinggan ay makapagbigay po ng conviction at malalim na revelation sa inyong puso upang mai-apply po natin sa ating buhay so that transformation will happen in our life. If this ministry have been a blessing into your life, I want to encourage you to share this video to some people that you know na maaaring nangangailangan din katulad mo ng mensaheng ito. In fact, I want to take it a little bit further, mga kapatid, and invite you to partner with us. If this video, if this ministry have been a blessing to you, I know in the future, it will be a blessing to somebody else as well. That's why if you want to partner with us financially, para maipagpatuloy po natin ang ginagawa ng Panginoon through Gia Kamanava, inihikayat ko po kayo to partner with us. Pumunta lang po kayo sa aming website, giasmnb.com/give. At lahat po ng mga ways that you can support, ways that you could give, para po sa ministering ito, ay makikita po ninyo doon. You can give through GCash, debit card, credit card, bank remittances, at maging mga bank transfer. So, ano pang inaantay ninyo? Support the ministry, mga kapatid, para mas marami pa tayong maabot at mapuno po talaga natin ang langit. In fact, I want to take this opportunity as well. If you have been watching the video for quite some time, wala po kayong church na kinakabilangan and you want to deepen your relationship with the Lord, I want to encourage you to join our link-up groups. Ginagawa po namin yan in person or online. If this is impossible para po sa inyo na makapunta dito sa amin physically or in person, we have an online link-up group na ginagawa po namin sa iba't ibang dako ng mundo. If you want to be part of the link-up groups, ito po ay small groups na aming ginagawa kung saan ang bawat isa sa atin ay nagpapalakasan para ihatid tayo sa spiritual growth. Kung nais po ninyong makasama rito, all you have to do is go to our website, giasmnb.com/linkup. Ilagay nyo lang po kung saang location kayo naroroon. And I'm sure na meron po mga link-up groups na nababagay po at suwak po sa time zone ninyo kung nasaan man po kayo naroroon. Once again, marami pong salamat for reaching this far at naabot nyo po ang part ng video na ito. And I hope sa mga susunod pang video, mapagpala pa tayo ng lubos ng ating Panginoon. Keep spreading the word of God. Punuin natin ang langit and let us fight for our family.